Na, paggunita ng Family Planning Month, ating tatalakayin kasama si Miss Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population Development. Miss Mylene, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Miss Mylene? Kasi ang pamilya, Sir Joshua, it's nice to see you again. Alright. Miss Mylene, ngayon pong Yes ipinagdiriwang po, hello ang po. National Family Planning Month. Bakit po mahalaga, ma'am, na patuloy na isulong ang family planning sa mga pamilyang Pilipino? Ayan, napakahalaga pa rin no, ang smart na pamilya no, at pag-usapan ng family planning. Kasi kahit na no, less than 2 ang mga anak ng mga Pilipino, ang on average or 1.7 historic no, na pinakamababa, kailangan pa rin nating magplano ng pamilya. Kasi yung ating mga kababayang babae na low ang education at low ang income, sila pa rin yung hindi nakakapagplano ng pamilya. At napaka-importante nito no, para sa quality of life ng ating bansa. At meron talaga tong impact no, on our socio-economic development, yung quality of life ng ating mga kababayan. Okay. Miss May, ano po ba ang pangunahing tema at mga layunin ng ating selebrasyon ngayong taon? Ano pong aasahan ng publiko, mga programa ang nakahanda po ng CPD para po dito? Ayan, kasama natin no, ang Department of Health tungkol sa Family Planning Month. So, ang talagang punto ng Family Planning Month ngayong taon ay SMART or sama-samang nagpaplano, may tamang kaalaman, aktibong nagpapasya para sa kalusugan, responsableng pagpapamilya at tiyak na may maginhawang kinabukasan. So, gusto pa rin nating i-amplify no, at intensify yung campaign ng family planning. So, please check out our Facebook pages, yung Usap Tayo sa Family Planning Facebook pages para sa mga impormasyon tungkol sa family planning sa mga nanonood sa atin no, lalo na ngayon maulan, so lahat tayo nasa bahay no, so kailangan yung family planning if and when you want children or you want to space yung pagbubuntis ninyo or kung gusto nyo hindi magkaroon pa ng anak. So napaka-importante yan. So usap tayo sa family planning Facebook page, yun yung ini-intensify natin for Family Planning Month. Right. And Miss May, marami pa rin pong maling paniniwala tungkol sa family planning. Paano po ito tinutugunan ng CPD para po mabigyan ng tamang impormasyon o bigyan linaw yung mga nakikita nilang mga rumors about family planning pagdating po sa publiko po? Ayun, so ang pinakamalaking misconceptions lalo na sa mga male-centric methods no, yung vasectomy. So gusto nating sabihin no na kahit na maliit yung percentages of acceptors ng ating vasectomy sa ating mga kababayang kalalakihan, hindi po ito pagkakapon. So it's fast na procedure lang po siya, no, mabilis na procedure. Tapos so ito po ay permanente. So isa yan sa mga myths and misconceptions. At the same time, yung mga side effects po no, talagang dapat alam niyo yung impormasyon para makakita kayo ng method na hiyang sa inyo. Kaya nga patuloy tayong nakikipag-partner sa mga lokal na pamahalaan, sa ating mga health centers, sa ating mga population officers, barangay health workers, barangay population volunteers, para yung mga myths and misconceptions, no, like halimbawa yung pill nakaka-cancer daw, which is hindi naman, kasi hindi naman ito ma-approve no, in the Philippines if it causes cancer. Okay. So ito yung mga myths and misconceptions na kailangan pa rin nating i-address sa ngayon. Alright. Miss May, nabanggit mo na rin lang yung vasectomy tsaka yung pills. Ano-ano po ba yung iba pa mga ligtas at epektibong family planning methods sa ngayon na maaaring pagpilian po ng mga mag-aasawa at saan po sila maaaring lumapit para po makakuha ng libreng konsultasyon o kaya naman ay serbisyo? Okay, so yung mga most popular method kasi sa Pilipinas ay pill, no? So 11.6% ng mga women age 15 to 49 ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority ang gumagamit ng pill. So if we translate that into absolute value, it's more than 2 million Filipino women are using the pill. So isa yan sa most popular. No, ligation, most popular din at 4.6% of women of reproductive age 15 to 49 ang gumagamit. Gumagamit din ng injectables
implants, every 3 years naman ang effectivity nito. At the same time, no, yung intrauterine device or IUD na 1.6%. And for the first times no na nakita natin, mas marami yung users ng condom sa 2025 NDHS, no, ang male condom 1.9%. At nabanggit na rin naman natin yung vasectomy. So ito yung ilan sa mga popular na method na meron ng ating mga health centers. So pumunta po tayo sa pinakamalapit na health centers. At again, please check out no our websites and Facebook page for information. Ayan. At para mas bigyang diin pa at bigyan linaw, Ms. May, paano po nakakatulong ang family planning pagdating naman po sa kalusugan ng mga ina, mga sanggol at sa pangkalahatang kapakanan po ng buong pamilya? Ayan. So kapag ka ang family planning ay ginawa para ma-space ang pregnancy for 3 to 5 years, yung health talaga ng nanay no ay talagang naaalagaan kasi nakaka-recover siya no sa mga blood loss and then mga concerns pa no related to pregnancy. So and at the same time mas maaalagaan niya ang kanyang anak, ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Physical and mental health napaka-importante. So kapag may spacing dahil nag-family planning, so yan, naaalagaan ng nanay at ng babae ang kanyang health. So tama, Ms. May, linawin natin yung spacing po na nabanggit natin, yung agwat ng taon bawat anak. Is that 3 to 5 years? Tama po? Yes, 3 to 5 years ayon sa Department of Health. Para talagang, ang sinasabi talaga ng Department of Health is, ang tamang agwat ng panganak mo, talagang pamilya natin naangat dahil yung health ng women, ng child niya, and then the husband and the family. At kaugnay nga po niyan sa usapin naman po ng responsible parenthood, gaano po kahalaga ang papel ng mga ama at paano po sila hinihikayat ng CPD na maging aktibong bahagi sa family planning? Although nabanggit niyo po kanina yung isa dun, yung vasectomy. Ayan, so sa ating mga kalalakihan at sa ating mga ama, no, nakikita kasi natin itong data natin nagpapakita na tumataas po no yung bilang ng mga lalaki no na nagpapavasectomy kahit kaunti lamang sila, pero in absolute numbers ayon sa Department of Health Field Health Service Information System, there are more than 7,000 nationwide no 2024, and the new acceptors of no scalpel vasectomy increased by 52.84% from 2023 to 2024, at yung new condom acceptors grew by 9.61%. So for us, for CPD, itong figures na ito na nag-i-increase no yung mga male-centric methods, this suggests that mas maraming fathers na and kalalakihan ang nakakapag-recognize na talagang kailangan nilang makiparte no na may role sila sa family planning. Kaya ang CPD ay hinihikayat ang ating mga kalalakihan no na magpa-vasectomy at mag-condom. Kayo naman, dahil mga kababaihan ang laging nagdadala no ng family planning method, sila yung nanganganak, sila yung may hirap no. So mga kalalakihan, hinihikayat natin na makiparte naman kayo. At ang CPD ay nagsusulong ng kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ito ay isang flagship initiative na sa buong Pilipinas may network tayo na kung saan tinuturuan natin sila tungkol sa responsible parenthood and family planning. At sana sumama ka, Sir Joshua, dito sa ating movement. Yun nga, Ms. May, itatanong din natin, kasi karamihan sa ating mga kababayan, sa ating mga ama, pagka sinasabi pong vasectomy, para na mawawala yung kanilang pagiging pagkalalaki. From CPD's perspective po ba, paano natin hinihikayat sila na mas makumbinse na gawin itong family planning method na ito? Ayan, marami na tayong mga satisfied users, no? Actually, ang dami na nga rin nagte-trend, no? Viral na nga yung ibang mga nagpapa-vasectomy. At may mga ilang influencers and celebrity na nagpapakita, no? Na ang vasectomy, ang no-scalpel vasectomy ay isang napakabilis na procedure. Actually, once na ginawa siya, no? Tatayo po ang kalalakihan agad after the procedure. Napakabilis lang niya. Pero ang kailangan lang talaga ay alalay, no? For 7 days, and at the same time, no, dun sa mga nagpapavasectomy, kailangan pa rin na support method for 3 months kasi kailangan 0 sperm count. So ganon, hindi po siya pagpakapon, mga kalalakihan, no. So talagang dapat po ay ating isipin, no, mas importante yung health ng ating partner, ng ating asawa, ng ating mga anak at ng ating pamilya. And at the same time, yung condom din po, no, may mga misconceptions. Kailangan po ng tamang paggamit, no, ng ating mga method na ito. Okay. May mga lugar po ba
Miss May, meron pa rin po ba tayo dito sa ating bansa mga lugar na mababa ang paggamit ng family planning services? At ano po ang ginagawa ng CPD para po mas mapalawig o mas mapalawak pa ang access sa mga komunidad na ito? Actually, doon na lang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas talaga yung mababa yung family planning yung sa Pilipinas. Kasi as we could see, no, may effect na yung ating kampanya, yung Responsible Parenthood and Family Planning kasi mas kaunti na no, ang pinapanganak ng ating mga kababayan. So talagang ito na lang yung nais natin, ma-reach out no, yung ating mga kababaihan na nasa mahirap no na lugar, at the same time ma-reach out yung mga kababaihan na mas mababa ang antas ng edukasyon at mas mababa ang antas ng kanilang economic situation. Kaya kailangan natin ng pakipagtulungan ng local government unit, ng ating local population offices, and of course, ang ating health sector no para magamit ito ang family planning ng tama at magkaroon ng impormasyon at edukasyon tungkol dito at serbisyo, napaka-importante sa local level. So, kung sino po yung mga gustong gumamit, no, libre po ang family planning methods sa ating mga health center. So, you could just go there, no, kasi po nagpo-procure po ang Department of Health ng family planning methods, at may mga health workers po tayo and population officers and workers na trained po on family planning, information and services. Okay. Miss May, ito, this has a simpler logic na sinasabi, pag konti ang miyembro, mas maliit ang gastos. Pero from CPD's perspective po, paano po nakatutulong ang tamang family planning sa pagharap ng mga pamilya sa patuloy na pagtaas po ng gastusin sa panahon ngayon at sa mas maayos na pagpaplano ng kinabukasan ng kanilang mga anak? So Sir Joshua, isipin natin no, ang pagpaplano at ang bilang ng anak no or resources ng pamilya para siyang isang pizza. Okay. No, kapag po mas marami ang anak mo, so mas kakaunti yung slice ng pizza no na meron yung anak mo. So ibig sabihin ganun din po no sa mga pamilya ngayon, lalo na sa tumataas po na bilihin no, naintindihan po natin yan na mahirap po ang buhay, at sabi po ng study natin no sa CPD na ang economic development talaga yan ang unang-unang nasa isip ng ating mga kababayang mag-asawa at mga mag-partner bago sila magkaanak. So isipin po natin no na pag mas marami ang anak, so mas kakaunti ang share nila, hindi lamang sa resources pero sa time, no, sa pagmamahal at atensyon na binibigay ng parents. Kaya talaga yung family planning, ano siya meron siyang practical side, and at the same time, meron din siyang impact sa quality of life ng mga pamilya nating Pilipino. Ayun, magandang analogy yun ni Miss May, parang pizza. Medyo nagutom tayo dyan. Pero para naman po sa mga kabataan, Miss May, paano po isinusulong ng CPD para po sa mga kabataan ang tamang reproductive health education para po makagawa sila ng responsable at informed na desisyon sa tamang panahon, lalo't tumataas pa rin ang adolescent pregnancy natin dito sa ating bansa? Yan. So I think naman nag-work na rin yung campaign natin sa edad 15 to 19 no, kasi yun talaga bumaba talaga no yung adolescent pregnancy sa edad 15 to 19. Yung 10 to 14 talaga yung ating tinututukan kasi yun talaga yung pataas no. Yung figures natin na lagi nating sinasite is from 3,343 no from 2023 naging 3,612 sa 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. So napaka-importante po no na alam ng ating mga kabataan how to protect themselves no. So ang ating gobyerno po ay nagkaroon no ng coming together yung Executive Order 141 Interagency Technical Working Group where teenage pregnancy is an urgent national priority, at nire-recognize po natin na yung ating mga 10 to 14 kailangan nila ng protection. So mga magulang na nakikinig no, kung kayo po ay mga magulang ng 10 to 14 at 15 to 19, turuan po natin sila tungkol sa protective talk. Ibig sabihin how to protect themselves from abuse, recognizing signs of abuse. So yung government po merong core message no to go, no, to run, and to tell a responsible adult around you if you feel no that your safety and your protection is threatened no. And
no, teaching our young kids, no, to call our body parts as they are, para po alam po nila how to protect and call it, no, how to report it well. And at the same time, may malayaako.ph po para sa ating mga magulang at ating mga kabataan na pwede po kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa sex and sexuality. At guided po dapat talaga ang mga minors, yung mga below 18, kasi may law po tayo, no, ang Responsible Parenthood and Reproductive Health na nagsasabi bawal po, of course, ang mga minors to access, no, services on family plan. Alright, panghuli na naman po, Ms. Mai, mensahe niyo po sa bawat pamilyang Pilipino ngayong National Family Planning Month tungkol po sa kahalagahan ng responsible parenthood at family planning. Ayun, para sa CPD po, napaka-importante ng family planning kasi more than the numbers, it's the quality of life of the Filipino that matters. So responsible parenthood and family planning is still key, no? Because ang smart na pamilya, kapag nagplano, panalo, at usap po tayo sa family planning para sa National Family Planning Month 2026. At maraming salamat po Bagong Pilipinas, Sir Joshua. Thank you very much. And to Ma'am Casey also for this opportunity na binibigay lagi, no, for CPD. It's our pleasure po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ms. Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am.